Breaking news mga kabayan, sundalong Pilipino handang lumaban para depensahan ang ating teritoryo kahit wala ang Amerika. Tanggalin mo man ang Estados Unidos, tanggalin mo yung MDT. Gagawin pa rin natin to. Yes. Kaya ba depensaan ng ating AFP or Philippine Navy without any foreign help? I said we welcome the challenge. Hindi pinag-uusapan yung mananalo ka ba. But ang sinasabi ko is we will fight with everything that we have. Ukraine unmanned surface vessel dineploy ng US Green Beret at mga sundalo ng Pilipinas sa Itbayat sa Batanes upang pasabugin ang isang target na malaking barko. Ito ay babala sa mga barkong pandigma ng China. 97-meter multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard sinimulan ng gawin ng Japan. Ang mga barkong ito ay pinondohan ng Japan mismo na umaabot sa mahigit 29 billion peso. Mga tauhan ng Philippine Coast Guard nasa Amerika para magsanay at formal na tanggapin ang mga barkong ibibigay ng Estados Unidos sa Pilipinas. DOTR kinumpirma na sisimulan na ng Mitsubishi Shipbuilding ng Japan ang konstruksyon ng 97-meter multi-role response vessel ng Philippine Coast Guard. Ang 29.3 billion pesong pondo ay nagmula sa JICA sa ilalim ng Maritime Safety Capability Improvement Project Phase 3. Aasahan ang unang delivery nito sa taong 2027 at ang natitirang 4 na barko ay sa taong 2028 hanggang sa taong 2029. Patunay lamang na ang Japan, South Korea at Amerika ay puspusan ng kanilang pagtulong na palakasin ang Pilipinas upang labanan ang agresyon ng China sa rehiyon. Sa katunayan mga kabayan, nasa Estados Unidos ngayon ang ilang mga miyembro ng Philippine Coast Guard upang magsanay at opisyal na tanggapin ang mga barkong ibibigay ng Amerika sa kanila. Naispatan din na isa sa mga barko nito ay meron ng pangalang Philippine Coast Guard, simbolo na seryoso ang ating kaalyado sa pagsuporta laban natin sa West Philippine Sea. Ito ay para sa Pilipinas at ito ay para sa mga Pilipino. Amerika, sinubukan ng isang unmanned surface vessel upang pasabugin ang isang barko sa pinakadulong teritoryo ng Pilipinas. Ito ay isang pahiwatig na hindi lamang West Philippine Sea. Nakatutok ang magkaalyadong bansa. Ang Green Beret ng 1st Special Forces Group Airborne ng Amerika ay naglunsad ng isang Ukrainian-made Magora-class unmanned surface vessel sa panahon ng pagsasanay militar nito kasama ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines upang pasabugin at palubugin ang isang target na malaking barko sa kanlurang baybayin ng Itbayat, Batanes sa Pilipinas. Sinusubukan ng militar ng Amerika ang mga unmanned drone bilang tugon sa murang counter-strike sa malalaking sasakyang pandagat sa Indo-Pacific region kasama ang potensyal na operasyon upang ipagtanggol ang mga kaalyado tulad ng Pilipinas laban sa China. Ang Ukrainian-made Magura-class unmanned surface vehicle ay merong matinding kredibilidad sa operasyon sa pagsalakay sa mga barkong militar ng Russia. Sa katunayan, 10 Russian military vessel na ang pinalubog nito. Nakikipag-ugnayan naman ang Ukraine sa mga bansa tulad ng Pilipinas, Japan at Taiwan upang magpatayo ng 2 manufacturing at assembly facilities ng nasabing unmanned surface vessel para mabilis na makapag-produce at mas mura ang halaga. Ito ay malaking akbang para mapabilis ang pag-deploy ng ganitong asymmetric weapon at iba pang karagata na sasakupan ng Pilipinas at posibleng maging sa katubigan ng Taiwan Strait. Pero kahit walang tulong na manggagaling sa Amerika o kaalyadong bansa, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na handa itong makipaglaban at depensahan ang Pilipinas at mga Pilipino laban sa mananakop na bansa tulad ng China. And madagdag ko lang sir, no? Regarding dun sa comment ng mga trolls na to, na we are dictated by the United States, kahit tanggalin natin sa equation ang Estados Unidos, Gagawin pa rin natin to. gagawin pa rin ng Armed Forces of the Yes. Philippines ito at patuloy pa rin nating titindigan. Yes. It is, as a sovereign state, we have our own strategic agency para magdesisyon kung ano ang mas naaayon for our national interest. I like that, Jay, yung sinabi mo. Tanggalin mo man ang Estados Unidos, tanggalin mo yung MDT. Gagawin pa rin natin to. Yes. I was asked sa isang studio interview last week, the other week, na kaya ba depensaan ng ating AFP or Philippine Navy without any foreign help? I said we welcome the challenge. Hindi pinag-uusapan yung mananalo ka ba. But ang sinasabi ko is we will fight with everything that we have. Sapagkat karangalan natin yan. Di ba sabi nga yung ating Independence Day, dugo, pawis at luha ang binuhos ng ating mga bayani upang manatiling nagwawagayway ng malaya yung ating bandila. So itong mga nagsasabi ng ganon, they have no appreciation of history. Or sila ay mga mouthpieces ng adversary natin. Under Secretary Gilbert Chodoro, we are now building a much more stronger and much more ironclad alliance with the United States. Can we say, sir, na
under this administration, mas na paigting natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos in the context of strengthening our alliance and of course the mutual defense treaty. Yes, definitely. Sapagkat makita naman natin. Mahirap naman kung hanggang salita lang yon na ironclad. But how do you describe or operationalize ironclad? Look at Balikatan. For the first time, andyan yung mga Japanese partners natin at yung Canadian forces natin. Yung kagamitan at weaponry. High-tech. For how many years sa Balikatan ang ginagamit natin yung ating capabilities lang? Bakit? Pag sinasabi na itong gamit na to, wala kayo nito. You don't have to train with that. Today, kakatapos naman ng Balikatan, wala pa sa atin yung mga gamit na yan, but we're na having hands-on experience. In the event, nakakailanganin natin, alam na natin. In the event, crisis or conflict, alam natin how to use this high-tech equipment, missile systems, at iba't ibang cyber capabilities, etc. So, lumakas yung ating relationship with the US. Not only that, may spillover effect. We now have 5 SOFAs or RAAs or enhanced defense relationships. 5 countries, Japan, Australia, New Zealand, Canada, France. More coming up. So, ito ay mga senyales na yung direction ng ating Department of Defense is not only towards unilateral defense, but multilateral sapagkat maraming bansa ang nais na manaig ang international law sa part na ito ng Indo-Pacific. Besides from Balikatan, gaya na sinabi mo sir, multilateral. Mas marami na tayong MMCA ngayon, Multilateral Maritime Coordinative Activity. No? But despite of all this engagement na meron tayo, meron pa rin tayong sektor sa lipunan na tila nakukumbinse ng linyahan na what we're actually doing is warmongering. Tayo daw ay nadidiktahan ng Amerika, tayo daw ay nagkakaganito dahil sa great power competition between the United States and China. How do you respond to all these comments, sir? Again, 2 approaches. Number 1, sila ay mouthpiece ng ating adversary. Number 2, they are misinformed. Okay, bakit mouthpiece? Imbis na susuportaan mo ang bansa mo, gagawa ka na issue na pumapanig sa kabilang side. Number 2, bakit misinformed? Misinformed because ang nag-uumpisa ng gulo sa Indo-Pacific, sa South China Sea, even in the West Philippine Sea, hindi naman tayo. Internationally, ano ang thrust ng Chinese Communist Party? Rapid build-up of the military. Rapid nuclearization. And then, panghihimasok sa EEZ ng iba't ibang bansa sa South China Sea. Hindi ito warmongering. Ito ay totoong panggugulo na. What we are doing, especially sa AFP, is just to develop our capability to allow us to perform our mandate of securing and protecting the country. Mandato natin yan. When we do that, we are not warmongering. We are only addressing the potential conflict na inumpisa na ng ating adversary. Mas pangit naman down the road in history kung sasabihin ng mga future generation of Filipinos, yung mga members ng AFP and Coast Guard and yung government natin in 2020s pinabayaan yung bansa, hindi nag-prepare. I would even liken this to the 1930s European theater or Pacific theater. Bago nag-umpisa ang World War II sa Europe and even in the Pacific side, ang dami ng girian. But I don't think that they prepared that well. Ngayon, we have seen the lessons of history. That's why yung actions natin is just to be able to give the AFP the wherewithal to perform her mandate. Laban Pinas.